Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, marami ka nang makikitang malalakas na motor na kumakarera sa mga kalsada. Mapa-scooter man yan, mapa-underbone man yan, mapa-big bike man yan, mapa-super bikes man yan, karamihan sa kanila kumakarera sa kalsada. Lalo na pagkatapos ng red light, naghahabulan sila. Wala silang pakialam kahit nasa public road pa. Endurance? Anong endurance? Baka karera ng mga mayayaman. Kung mabagal ka, mapag-iiwanan ka talaga. Pero kapag sobrang mabilis ka, disqualified ka. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, nandito na naman tayo sa usapang mabilis. Isa nga po sa pinakakilalang motorcycle series ni Honda, walang iba kundi ang kanilang CBR series. Isa nga po ito sa pinakagusto ng mga tao, pormado, malakas, guwapo, at higit sa lahat, matibay. Sa 150cc category CBR ni Honda, meron talagang isang nangingibabaw. At yun nga po ay pagdating sa pabilisan. At ang tinutukoy nga po ng mga tao dito walang iba kundi ang Honda CBR 150R version 1. Wow! Ang makina kasi sa motor na to ibang-iba kaysa doon sa mga bagong labas or yung mga bagong version. Marami nga po ang nagsasabi, sinisibak lang daw nito yung King of Underbone. Agkoy, magagalit na naman yun sila. Marami nga pong nagsasabi na kung pabilisan lang, tapos na ang usapan. Mabilis daw talaga ang motor na ito. Pero kahit ganun nga po, madalang na lang natin ito makita sa mga kalsada. Kasi nga, phase out na siya, matagal na. Kaya panigurado marami dito sa inyo, hindi talaga alam or hindi nila kilala ang motor na ito. Yung iba pa nga, pag nakakita ng ganitong motor na pagkakamalan pang made in China. Kasi nga, ibang-iba yung itsura niya kaysa sa mga itsura ng mga bago ngayon. Pero kahit ganun pa man, mamaw din po talaga ang motor na ito. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda CBR 150R version 1 na mayroong 149.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, carburetor type at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 25. Ang kanyang compression ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 16.9 horsepower at 9,000 RPM, 13.7 Nm of torque at 7,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 180 km/h. Ano ang senyo? Natamimi kayo, ano? Pero sa ibang bansa, 138 kph lang yung top speed niya. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 12 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 38 kilometers per liter. So para nga po sa isang 150cc sport bike na naka-carburetor type, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 80/90/17 sa harap at 100/80/70 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala man siyang ABS pero ayos lang. Kahit papano malakas naman yung stopping power niya. Ang kanyang seat height ay metaas sa 787mm at 166mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 135 kg. So para nga po sa isang 150cc na sport bike, sakto lang yung bigat niya. So bali ang motor nga po na ito ay unang inilabas doon sa bansang Indonesia noon pang 2002. Sumunod naman noon nilabas siya sa bansang Thailand. At pagkatapos ng ilang panahon, nilabas na rin siya sa ibang bansa dito sa Asia. At karamihan nga po sa mga tao, lalo na sa ating mga kapwa Pilipino, sinasabi talaga nila panalo ang motor na ito. Kung lakas at bilis lang ang pag-uusapan, hindi ka daw ipapahiya ng motor na ito. Kahit nga daw sa mga kasalukuyang 150cc na sport bike or 150cc na mga underbone or 150cc na mga scooter, 100% daw sisibakin lang daw nito. Sisibakin lang daw sila ng Honda CBR 150R version 1. Pero syempre hindi papayag yung iba dyan. Kasi nga medyo may katandaan na rin ang motor na ito. Matanda na at luma pa. Samantalang yung mga motor nila bago na, binili pa ni mama. Kaya kapag sinabi mo sa kanila ngayon na mas malakas pa ang motor na ito kaysa sa motor nila, isa lang isasagot nila. Ano? Karera? Wait lang, hingi ako pang gas kay mama. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, syempre naka-halogen pa.
Ang kanyang gauge panel, ganyan nga pong itsura, naka-analog pa din. At kung mapapansin nga po ninyo kung ikukumpara natin doon sa ibang 150cc na CBR, mas manipis po itong version 1. Kaya pagdating sa traffic, mabilis mo lang din itong maisingit-singit. Kaso lang, katulad nga po na sinabi ko kanina, madalang ka na lang nitong makita sa kalsada. Baka siguro yung iba binenta na, yung iba kinalakal na, yung iba naman nakatambay lang. Kaya kung sakaling ikaw buhay pa yung ganitong motor mo, dapat maging proud ka. Kasi sa ngayon, iilan na lang kayo ang may ganito. Pero dito, lahat kayo palaging makakakita ng ganito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala rin po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Doon nga po sa Thailand, mas pinipili nila itong version 1 na i-set up para gawing pangkarera. Yung makina kasi nito iba kaysa doon sa mga bagong version. Yung bore kasi niya mas malaki kumpara doon sa iba, doon sa mga bago. Kaya pagdating sa arangkada at dulo, panalo. Pero sa ngayon naman, yung mga latest model, panalo pa din. Habang tumatagal kasi, pagapo ng pagapo yung lineup nila. At tinatangkilik din talaga ito ng mga tao. Kahit saang bansa nga po sila maglabas ng CBR series, hindi talaga sila nabibigo. Marami talaga ang bumibili. At para naman doon sa mga magtatanong kung may mabibili pa ba na Honda CBR 150R version 1, sa tingin ko naman, meron naman. Kaso lang hindi po brand new. Second hand na po. At ang mga presyohan nga po nila ay pumapatak sa ganito. 45,000, meron din pong 42,000, at meron din pong umaabot sa 36,000. So depende na po siguro sa kondisyon ng motor yan at kung ano yung issue niya. Pero para sa akin naman, kung kondisyon pa yung makina tapos ganyan yung mga presyohan nila, panalong panalo ka na. So ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.